Naranasan mo na ba ang iyong mga panalangin, bounce off ang kisame? Tulad ng sumisigaw ka sa walang bisa, umaasa sa isang tugon na hindi kailanman darating. Marami ang ginagawa. Ngayon, pinapahid namin ang mga layer ng isang kasanayan na kasing edad ng panahon mismo, panalangin at pag-alis ng mga lihim sa isang koneksyon na napakalalim, mababago nito ang iyong buhay. Susuriin namin ang mga karaniwang pitfalls na humaharang sa mga pagpapala ng Diyos, ang mismong mga pagkakamali na pumipigil sa atin na makaranas ng pagbabago ng kapangyarihan ng tunay na pakikipag-isa sa banal. Malalaman natin kung paano manalangin tulad ni Jesus, isang panalangin na hindi lamang tungkol sa pagtatanong, ngunit tungkol sa isang malalim, matatag na relasyon. Magsimula tayo. Marco dito, at maraming taon na akong nag-aaral sa mga banal na kasulatan, na sumasalamin sa buhay ni Kristo, at nasasaksihan mismo ang kapangyarihan ng tunay na panalangin. Madalas tayong lumapit sa panalangin na may maling pag-iisip, na nakatuon sa kung ano ang nais natin mula sa Diyos, kaysa sa kung sino ang Diyos. Ang Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5 ay nagpapaalala sa amin, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita. Kilala tayo ng Diyos, kahit na bago tayo ipanganak. Ang malalim na katotohanan na ito ay dapat humuhubog sa paraan ng paglapit natin sa Kanya. Ang isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ay nagsisimula ang aming mga panalangin na may listahan ng mga kahilingan sa paglalaba bago pa tayo maglaan ng sandali upang kilalanin ang pagkakaroon ng Diyos, upang sambahin siya para sa kung sino siya. Pag-isipan mo ito, mag-barge ka ba sa trono ng isang hari, agad na hinihingi ang mga pabor bago pa man yumuko sa paggalang. Ito ay walang paggalang, hindi ba? Ang panalangin ng Panginoon, na itinuro ni Jesus mismo, ay nagmomodelo ng isang mas mahusay na diskarte. Nagsisimula ito sa pagsamba, ang ating Ama sa Langit, banal ang iyong pangalan. Dapat nating kilalanin muna ang kabanalan ng Diyos, Kanyang kamahalan, Kanyang soberanya, bago tayo maglakas loob na dalhin ang ating mga kahilingan sa harap niya. Ang isa pang hadlang ay ang pagtatangka upang mapabilib ang Diyos ng mga mahusay na salita. Sa palagay namin kailangan nating gumamit ng mabulaklak na wika, sopistikadong pagbigkas, upang makamit ang Kanyang pabor. Ngunit ang talinghaga ng Fariseo at ang tagapangasiwa ng buwis, Lucas Kapitulo 18 versikulo 9-14, ay naglalarawan ng kaibahan sa pagitan ng panlabas na palabas at panloob na pagpapakumbaba. Ang Fariseo, kasama ang kanyang kahangahangang panalangin, ay tinanggihan, habang ang mapagpakumbabang maniningil ng buwis, na nagkumpisal sa kanyang hindi karapat-dapat, ay natagpuan ang biyaya ng Diyos. Ang totoong panalangin ay hindi tungkol sa pagpapabilib sa Diyos sa ating bokabularyo, ito ay tungkol sa pagpapahayag ng taos-pusong pagnanasa ng ating mga kaluluwa ng may katapatan at pagpapakumbaba. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng aming mga puso, hindi ang aming mga tesoros. Marami ang nahuhulog sa bitag na naghahanap lamang ng Diyos sa mga oras ng kawalan ng pag-asa, tulad ng 10 lepers, Lucas Kapitulo 17 versikulo 11-19. Isa lamang ang bumalik upang magpasalamat. Ang panalangin ay hindi dapat maging isang huling paraan, isang desperadong pakiusap kapag kami ay naibak sa isang sulok. Dapat itong maging isang palaging pag-uusap, isang tuloy-tuloy na pakikipag-ugnay sa banal, isang relasyon na pinangangalagaan sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pakikipag-ugnay, hindi lamang interbensyon ng krisis. Kailangan nating linangin ang isang pare-pareho na ugali ng panalangin, na nagpapahintulot sa pagkakaroon ng Diyos na hubugin ang ating buhay, hindi lamang sa mga sandali ng krisis, kundi sa pang-araw-araw. Kaya, paano natin malilinang ang pare-pareho na pakikipag-isa? Hindi ito tungkol sa mahigpit na mga schedule o pag-uulit ng mga pag-uulit, ngunit tungkol sa paglilinang ng isang postura ng puso ng pagiging bukas at katanggap-tanggap sa Diyos. Isipin ito tulad ng pag-aalaga ng isang hardin. Hindi mo aasahan ang isang masaganang ani kung natubig mo lamang ang iyong mga halaman sa panahon ng tagtuyot. Gusto mo? Hindi. Inaalagaan mo ang mga ito araw-araw, pag-iwas sa hindi kanais-nais, pagbibigay ng sikat ng araw at pagpapakain. Ang panalangin ay pareho. Araw-araw, kahit na sandali, ang pakikipag-usap sa Diyos ay pinangangalagaan ang ating espiritual na buhay, na nagpapahintulot sa atin na magdala ng mga bunga ng espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili,
Galatia Kapitulo 5 versikulo 22-23. Ang isang praktikal na paraan upang linangin ang pare-pareho na buhay ng panalangin ay sa pamamagitan ng tinatawag kong mga panalangin sa paghinga. Ang mga ito ay maikli, simpleng mga panalangin, madalas na isang parirala o isang solong salita, na paulit-ulit sa buong araw habang humihinga ka marahil ito ay, Panginoon, maawa ka, o, Jesus, nagtitiwala ako sa iyo, o kahit na, Aba, Ama. Ang mga maikli, paulit-ulit na panalangin na ito ay sumasaklaw sa atin sa presensya ng Diyos, na nagpapaalala sa atin ng kanyang patuloy na pagsasama, kahit na sa gitna ng pagiging abala sa pang-araw-araw na buhay subukan nito. Pansinin kung paano kahit isang simpleng parirala, paulit-ulit sa buong araw, maaaring kalmado ang iyong puso, isentro ang iyong isip, at mapalapit ka sa Diyos. Ang isa pang kapakipakinabang na kasanayan ay upang isama ang pagmumuni-muni ng banal na kasulatan sa iyong buhay ng panalangin. Pumili ng isang daanan na sumasalamin sa iyo, basahin ito ng dahan-dahan at maingat, na pinapayagan ng mga salita na lumubog sa iyong puso. Pag nilayan ang kahulugan nito, isaalang-alang kung paano ito nalalapat sa iyong buhay, at makipag-usap sa Diyos tungkol dito. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabasa, ito ay tungkol sa pakikipag-ugnay sa salita, na pinapayagan itong hubugin ang iyong mga saloobin, damdamin, at kilos. Hayaan ang mga banal na kasulatan na maging isang springboard para sa pag-uusap sa iyong makalangit na Ama. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng katahimikan sa panalangin. Marami ang nakakahirapang, mas pinipili ang kaginhawaan ng mga patuloy na salita. Ngunit ang tunay na pakikipag-isa ay madalas na nangyayari sa katahimikan, sa mga puwang sa pagitan ng ating mga saloobin at salita. Ang pag-aaral na simpleng maging sa presensya ng Diyos, upang umupo ng tahimik at makinig para sa kanyang parin, maliit na tinig, ay isang malakas na disiplina sa espiritu. Ito ay sa tahimik na sandali na maririnig natin ang patnubay ng Diyos, ang kanyang ginhawa, kanyang pag-ibig. Isipin ito bilang paglilinis ng kalat ng kaisipan upang gumawa ng puwang para sa tinig ng Diyos. Bukod dito, isaalang-alang ang pagpapanatili ng isang journal ng panalangin. Ang pagsulat ng iyong mga dalangin, ang iyong mga saloobin, iyong mga pakikibaka, at ang mga sagot na natanggap mo mula sa Diyos ay maaaring hindi ka pani-pani walang kapakipakinabang. Nagbibigay ito ng isang nasasalat na talaan ng iyong espiritual na paglalakbay, na nagpapahintulot sa iyo na makita ang katapatan ng Diyos sa paglipas ng panahon. Makakatulong din ito sa iyo upang makilala ang mga pattern sa iyong buhay ng panalangin, upang makilala ang mga lugar kung saan kailangan mong lumago sa pananampalataya, o kung saan maaari mong hadlangan ang iyong pakikipag-isa sa Diyos. Ito ay isang malakas na tool para sa pagmuni-muni sa sarili at paglago ng espiritual. Huwag matakot na maging matapat at mahina sa iyong journal. Nakikita ng Diyos ang iyong puso, at naiintindihan niya ang iyong mga pakikibaka. Nais niyang makilala ka kung nasaan ka, hindi kung saan sa palagay mo dapat. Tandaan, ang panalangin ay hindi isang pagganap, ito ay isang relasyon. Hindi ito tungkol sa pagpapabilib sa Diyos ng mga mahusay na salita o mahabang petisyon, ngunit tungkol sa pagkonekta sa Kanya ang puso sa puso. Isipin ito tulad ng anumang iba pang malapit na relasyon, hindi mo lamang makikipag-usap sa iyong matalik na kaibigan kapag kailangan mo ng isang bagay, gusto mo? Ibabahagi mo ang iyong mga kagalakan, iyong kalungkutan, pag-asa, at iyong takot. Ang iyong buhay ng panalangin ay dapat sumasalamin sa parehong lapit at katapatan. Pag-usapan natin ang iba't ibang anyo ng panalangin. Napag-usapan namin ang mga panalangin sa paghinga at pagmumuni-muni ng banal na kasulatan, ngunit maraming iba pang mga diskarte. Isaalang-alang ang pagdarasal ng intercessory pagdarasal para sa iba. Ito ay isang malakas na paraan upang maipakita ang pag-ibig at pakikiramay, at madalas itong nagpapalalim ng ating sariling pananampalataya habang nakatuon tayo sa mga pangangailangan ng iba kaysa sa ating sarili. Mag-isip tungkol sa mga tao sa iyong buhay, pamilya, kaibigan, kasamahan, kahit na mga estranghero. Manalangin para sa kanilang kalusugan, kanilang kapayapaan, kanilang mga pakikibaka, at kanilang kagalakan. Malalaman mo na habang nagdarasal ka para sa iba, ang iyong sariling mga pasanin ay madalas na mas magaan. Ang isa pang makapangyarihang anyo ng panalangin ay ang pagtatapat. Ang pagkilala sa aming mga pagkukulang at paghanap ng kapatawaran ng Diyos ay mahalaga para sa espiritual na paglaki.
Hindi ito tungkol sa pagwalowang sa pagkakasala, ngunit tungkol sa mapagpakumbabang pag-amin ng aming mga pagkakamali at pagtanggap ng kanyang biyaya. Tandaan, ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon, at nais niyang linisin at ibalik tayo. Ang pagtatapat ay nagbibigay daan sa amin upang masira mula sa mga tanikala ng pagkakasala at kahihiyan, na nagpapahintulot sa amin na sumulong sa aming relasyon sa Kanya. Huwag matakot na maging matapat sa Diyos tungkol sa iyong mga pagkabigo, kilala na niya sila. Ang Kanyang kapatawaran ay malayang ibinigay, at ito ay isang regalo na hindi natin dapat ipagkaloob. Pagkatapos ay mayroong kasanayan ng papuri at pasasalamat. Ang paggugol ng oras upang maipahayag ang pasasalamat sa mga pagpapala ng Diyos, kapwa malaki at maliit, ay isang malakas na paraan upang linangin ang isang puso ng pasasalamat. Inilipat nito ang ating focus mula sa kung ano ang kakulangan natin sa kung ano ang mayroon tayo, na nagpapaalala sa atin ng masaganang probisyon ng Diyos sa ating buhay. Hindi lamang ito tungkol sa paglista ng mga bagay na nagpapasalamat kami, ito ay tungkol sa nakakaranas ng kagalakan at kapayapaan na nagmumula sa pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Subukang panatilihin ang isang journal ng pasasalamat sa tabi ng iyong journal. Isulat ang mga tukoy na bagay na nagpapasalamat ka sa bawat araw, at panoorin kung paano nagbabago ang iyong pananaw. Sa wakas, huwag kalimutan ang kahalagahan ng pagtitiyaga sa panalangin. Magkakaroon ng mga oras na hindi ka nakakaramdam ng pagdarasal, kapag ang iyong pananampalataya ay mahina, o kapag hindi ka makatanggap ng agarang sagot sa iyong mga dalangin. Huwag sumuko. Ang panalangin ay isang marathon, hindi isang sprint. Patuloy na hanapin ang Diyos, patuloy na makipag-usap sa Kanya, patuloy na magtitiwala sa Kanyang pag-ibig at katapatan. Kahit nasa gitna ng pag-aalinlangan at kawalan ng katiyakan, lagi siyang nandoon, nakikinig at naghihintay na tumugon. Alalahanin ang talinghaga ng patuloy na byuda, Lucas Kapitulo 18 versikulo 1-8. Ang kanyang pagtitiyaga, hindi ang kanyang talino, ay nanalo sa kanyang kaso. Katulad nito, ang ating pagtitiyaga sa panalangin ay nagpapakita ng ating pananampalataya at tiwala sa kabutihan ng Diyos. Palagi siyang nagtatrabaho, kahit na hindi natin ito nakikita. Palagi siyang nakikinig, kahit na hindi tayo naririnig. Patuloy na manalangin, panatilihin ang paniniwala, at patuloy na magtiwala sa kanyang perpektong tiyempo. Ngayon, suriin natin ang isang maliit na mas malalim sa praktikal na aplikasyon ng mga kasanayang panalangin na ito. Napag-usapan namin ang tungkol sa pagdarasal, pagtatapat, pagpuri, at pagtitiyaga. Ngunit paano natin talaga gawin ang mga bagay na ito? Hindi lamang ito tungkol sa pagbigkas ng mga salita, ito ay tungkol sa pagkonekta sa Diyos sa mas malalim na antas. Para sa pagdarasal ng intercessory, subukang tumuon sa mga tukoy na detalye. Sa halip na manalangin lamang para sa kalusugan ng isang tao, manalangin para sa kanilang tiyak na karamdaman, ang kanilang lakas upang matiis, o para sa mga doktor at nurse na nag-aalaga sa kanila. Maging tiyak sa iyong mga kahilingan. Ay visualize ang taong ipinagdarasal mo, at isipin ang pag-ibig ng Diyos na nakapaloob sa kanila. Nagdaragdag ito ng isang malakas na elemento ng pakikiramay at intensyonalidad sa iyong mga panalangin. Mag-isip tungkol sa mga hamon na kinakaharap nila. Nahihirapan ba sila sa pananalapi, emosyonal, o may kaugnayan? Manalangin para sa karunungan at gabay para sa kanila sa mga partikular na lugar. Sa pagtatapat, tandaan na hindi ito tungkol sa isang ritual na pagbigkas ng mga kasalanan, ngunit isang tunay na pagbubuhos ng puso. Maging matapat sa iyong sarili at sa Diyos tungkol sa iyong mga kahinaan at pagkabigo. Huwag subukang itago ang anuman, alam na niya. Tumutok sa mga lugar kung saan kailangan mo ng kanyang biyaya at kapatawaran. Pagkatapos ng pagtatapat, aktibong hinahangad na gumawa ng mga pagbabago kung kinakailangan. Kung nasaktan mo ang isang tao, humingi ng pagkakasundo. Kung nagkamali ka, subukang iwasto ito. Ipinapakita nito ang katapatan ng iyong pagsisisi at pinalakas ang iyong pangako sa pamumuhay ng isang kasiyasyang buhay sa Diyos. Tandaan, ang pagtatapat ay hindi tungkol sa tirahan sa nakaraan, ito ay tungkol sa pagpapakawala ng bigat ng pagkakasala at sumulong sa kalayaan. Tungkol sa papuri at pasasalamat, galugarin natin ang mga malikhaing paraan upang maipahayag ang pasasalamat. Hindi ito laging formal. Maaari kang kumanta ng mga papuri, magsulat ng mga tula o kanta,
o simpleng ipahayag ng malakas ang iyong pasasalamat. Kahit na isang simpleng, "Salamat, Diyos," sinasalita ng may katapatan, ay malakas. Mag-isip na lampas sa mga material na pagpapala, magpasalamat sa mga relasyon sa iyong buhay, ang mga oportunidad na ibinigay sa iyo, ang mga aralin na natutunan mo, at ang kagandahang nakikita mo sa mundo sa paligid mo. Tumutok din sa maliliit na bagay. Isang maaraw na araw, isang mabait na salita mula sa isang estranghero, isang masarap na pagkain, lahat ito ay mga regalo na karapat-dapat na pasasalamat. Hayaan ang iyong pasasalamat na umapaw. Isaalang-alang ang pagsasama ng musika sa iyong papuri, ang mga himno, kontemporaryong musikang Kristiyano, o kahit na isang simpleng himig ay maaaring maging isang malakas na paraan upang maiangat ang iyong puso at kumonekta sa Diyos. Sa wakas, tugunan natin ang pagtitiyaga. Tandaan, ang panalangin ay hindi isang magic formula. Ito ay isang relasyon. Minsan, sinasagot ng Diyos ang ating mga dalangin sa mga paraan na hindi natin inaasahan, o sa kanyang sariling oras. Tiwala sa kanyang perpektong tiyempo. Kahit na hindi mo nakikita ang mga agarang resulta, patuloy na manalangin ng may pananampalataya at tiyaga. Ang pagdududa ay natural, ngunit huwag hayaang ubusin ka nito. Kilalanin ang iyong mga pagdududa, ngunit huwag hayaan silang patahimikin ang iyong mga dalangin. Patuloy na makipag-usap sa Diyos, patuloy na hanapin ang kanyang patnubay, at patuloy na magtitiwala sa kanyang pag-ibig at katapatan. Alalahanin ang kwento ni Elias sa Mount Carmel, patuloy siyang nanalangin, at sumagot ang Diyos sa isang dramatikong paraan, Unang Hari Kapitulo 18. Ang iyong pagtitiyaga, tulad ni Elias, ay nagpapakita ng iyong pananampalataya at tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. At tandaan, ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa pagtatanong, tungkol din ito sa pakikinig. Maglaan ng oras upang manahimik at makinig para sa tinig ng Diyos sa iyong puso. Maaari siyang magsalita sa pamamagitan ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng mga pangyayari, o sa pamamagitan ng gabay ng banal na espiritu. Ngayon, suriin natin ang isang maliit na mas malalim sa aspeto ng pakikinig ng panalangin. Hindi lamang ito tungkol sa pagbuhos ng iyong puso sa Diyos, ito ay isang two-way na pag-uusap. Ang pag-aaral na makinig sa Diyos ay nangangailangan ng paglilinang ng isang tahimik na puwang sa loob ng iyong sarili, isang puwang kung saan maaari mong patahimikin ang ingay ng mundo at ang walang humpay na chatter ng iyong sariling isip. Ito ay tumatagal ng pagsasanay, at ito ay isang kasanayan na bubuo sa paglipas ng panahon. Isipin ito tulad ng pag-aaral ng isang instrumento sa musika, nangangailangan ito ng disiplina at pasensya. Ang isang praktikal na paraan upang linangin ang pakikinig na ito ay sa pamamagitan ng pagmumuni-muni o pagmumuni-muni ng panalangin. Maghanap ng isang tahimik na lugar kung saan hindi ka maabala. Umupo ng comfortable, isara ang iyong mga mata, at tumuon sa iyong paghinga. Habang humihinga ka sa loob at labas, bitawan ang iyong mga alalahanin at pagkabalisa. Huwag subukang pilitin ang anuman, maging naroroon sa sandaling ito. Payagan ang iyong sarili na tumahimik at tanggapin ang presensya ng Diyos. Maaari mong makita na kapakipakinabang na gumamit ng isang gabay na pagmumuni-muni o upang makinig sa pagpapatahimik na musika. Ang susi ay upang lumikha ng isang puwang kung saan maaari kang kumonekta sa Diyos sa isang mas malalim na antas. Ang isa pang paraan upang makinig sa Diyos ay sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ang regular na pagbabasa ng Biblia ay mahalaga para sa espiritual na paglaki. Huwag lamang laktawan ang teksto, dalhin ang iyong oras, pag-isipan ang mga salita, at payagan ang banal na espiritu na makipag-usap sa iyo. Hilingin sa Diyos na magbunyag ng bago sa iyo sa tuwing magbasa ka. Ang pag-journal ng iyong mga pagmumuni-muni ay maaaring maging isang malakas na paraan upang maproseso kung ano ang iyong nabasa at makilala ang patnubay ng Diyos. Bigyang pansin ang mga paulit-ulit na tema o taludtod na tila nauugnay sa iyong buhay. Ang Diyos ay madalas na nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, kaya't gawin itong isang ugali na makisali sa aktibo at panalangin. Higit pa sa banal na kasulatan, bigyang pansin ang mga kalagayan ng iyong buhay. Ang Diyos ay madalas na nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng mga kaganapan, tao, at mga pagkakataon. Mayroon bang mga pattern o coincidences na tila makabuluhan? Naaakit ka ba sa ilang mga tao o lugar? Mayroon bang mga hamon o paghihirap na nagtutulak sa iyo na lumago?
Maaaring gamitin ng Diyos ang mga sitwasyong ito upang gabayan ka, magturo sa iyo, o upang subukan ang iyong pananampalataya. Maging mapagmasid at mapanimdim, hangad na maunawaan kung ano ang maaaring sabihin ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng iyong pang-araw-araw na karanasan. Tandaan, ang pakikinig sa Diyos ay hindi tungkol sa pakikinig ng isang naririnig na tinig, ito ay tungkol sa pagkilala sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng iba't ibang paraan na ginagamit niya. Ito ay tungkol sa pagbibigay pansin sa iyong panloob na tinig, iyong intuisyon, at mga pag-uudyok ng banal na espiritu. Ito ay tumatagal ng kasanayan at pag-unawa, ngunit ito ay isang mahalagang aspeto ng isang maunlad na buhay ng panalangin. Huwag mawala ng pag-asa kung hindi mo agad naiintindihan ang lahat, manatiling bukas, matulungin, at tiwala na ibubunyag ng Diyos ang kanyang kalooban sa kanyang sariling oras at sa kanyang sariling paraan. Ito ay isang paglalakbay ng pagpapalalim ng pananampalataya at pagpapalagayang loob sa banal, isang paglalakbay ng pag-aaral upang tunay na marinig at maunawaan ang kanyang tinig sa gitna ng ingay ng mundo. Maging mapagpasensya, paulit-ulit, at higit sa lahat, tiwala sa kanyang gabay. Ang mas maraming pagsasanay sa pakikinig, mas malinaw ang kanyang tinig. At tandaan, ang katahimikan ay madalas na kung saan malinaw na nagsasalita ang Diyos. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa pag-unawa sa patnubay ng Diyos sa gitna ng pagiging komplikado ng buhay. Hindi ito palaging isang malinaw, umuusbong na boses, ito ba? Kadalasan, ito ay banayad, isang banayad na nudge, isang pakiramdam sa iyong gut, isang paulit-ulit na pag-iisip. Isipin ito tulad nito, isipin na ikaw ay naglalakad sa pamamagitan ng isang siksik na kagubatan. Wala kang isang GPS, isang pangkalahatang kahulugan lamang ng direksyon. Maaari kang makatagpo ng mga hadlang madulas na bushes, paikot-ikot na mga landas, nakalilito na mga interseksyon. Ngunit habang nagpapatuloy ka, binibigyang pansin ng mga banayad na pahiwatig ang malabong landas, ang pag-filter ng sikat ng araw sa pamamagitan ng mga puno, ang rustling ng mga dahon unti-unting ginagawa mo ang iyong paraan. Ang pag-unawa sa kalooban ng Diyos ay katulad. Nangangailangan ito ng pansin, pasensya, at tiwala. Ang isang kapaki-pakinabang na tool ay ang dalangin na pagmuni-muni sa iyong pang-araw-araw na buhay. Gumawa ng ilang oras bawat araw, marahil sa gabi, upang suriin ang iyong mga karanasan. Ano ang napunta? Ano ang pakiramdam na mahirap? Saan ka nakaramdam ng kapayapaan o hindi mapakali? Huwag lamang pag-aralan ang mga kaganapan na mababaw, dig deeper. Tanungin ang iyong sarili, ano ang itinuro sa akin ng Diyos sa karanasan na ito? Mayroon bang aralin na kailangan kong malaman? Mayroon bang isang pag-uudyok na kumilos o upang pigilin ang pag-arte? Ang pagsasalamin na ito ay tumutulong sa iyo na i-connecta ang mga tuldok, upang makita kung paano maaaring gumana ang Diyos sa iyong buhay, kahit na sa tila walang kabuluhan. Isaalang-alang ang pagpapanatili ng isang espiritual na journal. Hindi lamang ito para sa pag-record ng iyong mga dalangin, ito ay isang puwang upang idokumento ang iyong mga pagmumuni-muni, ang iyong mga pananaw, iyong mga pakikibaka, at ang iyong mga tagumpay. Ang pagsulat ng iyong mga saloobin ay makakatulong sa iyo na linawin ang iyong mga damdamin, kilalanin ang mga pattern, at kilalanin ang patnubay ng Diyos. Maghanap ng mga paulit-ulit na tema o pattern na lumitaw sa paglipas ng panahon. Maaari itong maging makabuluhang mga tagapagpahiwatig ng direksyon ng Diyos. Halimbawa, kung palagi mong nahahanap ang iyong sarili na iginuhit sa isang partikular na uri ng serbisyo, o kung patuloy mong nakatagpo ang mga taong nangangailangan ng isang partikular na uri ng tulong, maaaring maging tanda ng tungkulin ng Diyos. Tandaan, ang espiritual na pag-unawa ay hindi isang nag-iisa na pagsisikap. Mahalaga na humingi ng payo mula sa mga mapagkakatiwalaang espiritual na tagapayo, mentor, o pinagkakatiwalaang mga kaibigan na maaaring mag-alok ng matalinong pananaw. Ibahagi ang iyong mga karanasan, iyong mga pagdududa, at ang iyong mga kawalan ng katiyakan sa kanila. Maaari silang magbigay ng mahalagang pananaw, hamanin ang iyong mga pagpapalagay, at tulungan kang makita ang mga bagay mula sa ibang anggulo. Ang isang matalinong kaibigan ay maaaring kumilos tulad ng isang salamin, na sumasalamin sa iyong sariling mga saloobin at damdamin, na tumutulong sa iyo na makita ng mas malinaw na ang landas na pinangungunahan ka ng Diyos. Huwag matakot na humingi ng tulong, ito ay isang tanda ng lakas, hindi kahinaan.
Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang paglinang ng isang diwa ng pagpapakumbaba. Madalas nating iniisip na alam natin na mayroon tayong lahat ng mga sagot. Ngunit sa katotohanan, limitado tayo sa ating pag-unawa. Ang mga paraan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa ating mga paraan, ang kanyang mga saloobin na mas mataas kaysa sa ating mga iniisip. Isaias Kapitulo 55 versikulo 9. Ang paglapit sa pag-unawa sa pagpapakumbaba ay nangangahulugang pagkilala sa ating mga limitasyon at pagkilala na ang kalooban ng Diyos ay maaaring hindi laging nakahanay sa ating sariling mga pagnanasa o inaasahan. Ito ay tungkol sa pagsuko ng ating sariling agenda at pinapayagan ng Diyos na pamunuan tayo kung saan niya nais na puntahan tayo. Ang pagsuko na ito ay madalas na nagsasangkot ng pagpapakawala sa aming mga naunang mga paniwala at yakapin ang hindi alam. Nangangailangan ito ng tiwala, pananampalataya, at isang pagpayag na sundin kung saan pinangungunahan ng Diyos, kahit na ito ay isang landas na hindi natin inaasahan. Tiwala sa proseso, kahit na hindi malinaw. Ang paglalakbay ng pananampalataya ay madalas na isang paikat-ikot na kalsada, hindi isang tuwid na linya. At nagsasalita ng tiwala, pag-usapan natin ang tungkol sa panalangin. Hindi lamang ang pag-uulit ng rote ng mga na-memorize na panalangin, ngunit tunay, taos-pusong pag-uusap sa Diyos. Isipin ito bilang isang malalim at matatag na pagkakaibigan, kung saan ibinabahagi mo ang iyong mga kagalakan, iyong kalungkutan, iyong pag-asa, at iyong takot. Sa mga sandaling ito ng matapat na pakikipag-isa, binuksan mo ang iyong sarili sa patnubay ng Diyos at payagan siyang magsalita sa iyong puso. Makinig ng aktibong para sa kanyang parin, maliit na tinig, ang banayad na bulong na madalas na nawala sa ingay ng ating pang-araw-araw na buhay. Minsan, ang kanyang gabay ay dumating bilang isang biglaang flash ng pananaw, isang malinaw at hindi may kakaila na direksyon. Iba pang mga oras, ito ay isang unti-unting paglalahad, isang banayad na pagnadyang sa paglipas ng panahon. Alamin na kilalanin pareho, isaalang-alang ang pagsasanay sa pagdarasal. Hindi ito tungkol sa paghingi ng mga bagay, ito ay tungkol lamang sa pagkakaroon ng Diyos, na pinapayagan ng kanyang pag-ibig na hugasan ka. Maghanap ng isang tahimik na espasyo, libre mula sa mga abala, at simpleng maging parin. Tumutok sa iyong hininga, o ulitin ang isang simpleng parirala o panalangin, na pinapayagan ng iyong isip na tahimik at ang iyong puso ay magbukas. Sa katahimikan na ito, lumikha ka ng puwang para sa Diyos na makipag-usap sa iyo, upang gabayan ka, upang aliwin ka. Ito ay sa mga tahimik na sandali na madalas mong natatanggap ang pinakamaliwanag na pananaw. Huwag mawala ng pag-asa kung gumagala ang iyong isip, dahan-daang i-redirect ang iyong focus pabalik sa iyong hininga o sa iyong panalangin. Ang kasanayan mismo ay isang anyo ng espiritual na disiplina, pagpapalakas ng iyong kakayahang makinig sa tinig ng Diyos. Ang isa pang kapaki-pakinabang na tool ay ang banal na kasulatan. Ang regular na pagbabasa at pagninilay sa Biblia ay maaaring magbigay ng malalim na gabay. Huwag lamang basahin ito ng paimple, makipag-ugnay dito ng aktibo. Tanungin ang iyong sarili, ano ang sinasabi ng Diyos sa akin sa daang ito? Paano ito nauugnay sa aking buhay? Anong mga prinsipyo ang maaari kong ilapat sa aking kasalukuyang sitwasyon? Isaalang-alang ang paggamit ng isang journal upang maitala ang iyong mga saloobin at pananaw habang binabasa mo. Maaari kang makahanap ng hindi inaasahang koneksyon sa pagitan ng banal na kasulatan at ng iyong kasalukuyang mga kalagayan, na inilalantad ang plano ng Diyos para sa iyong buhay. Tandaan, ang Diyos ay nakikipag-usap sa amin sa pamamagitan ng kanyang salita, at ito ay isang malakas na mapagkukunan para sa espiritual na pag-unawa. Higit pa sa personal na pagmuni-muni at panalangin, isaalang-alang ang paghanap ng mga pagkakataon para sa espiritual na paglaki. Dumalo sa mga retreat, seminar, o mga workshop na nakatuon sa espiritual na pagbuo. Makisali sa espiritual na direksyon na may isang kwalipikadong tagapayo. Ang mga oportunidad na ito ay nagbibigay ng nakabalangkas na oras at puwang para sa pagpapalalim ng iyong relasyon sa Diyos at pinino ang iyong mga kasanayan sa pag-unawa. Palibutan ang iyong sarili ng isang pamayanan ng pananampalataya, kung saan maaari mong ibahagi ang iyong paglalakbay sa iba at makatanggap ng paghihikayat at suporta. Ang pakikisama ng mga mananampalataya ay isang malakas na mapagkukunan ng lakas at karunungan. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa landas na ito.
Sa wakas, tandaan na ang espiritual na pag-unawa ay isang panghabang buhay na paglalakbay, hindi isang patutunguhan. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pag-aaral, paglaki, at pagpapalalim ng iyong relasyon sa Diyos. Magkakaroon ng mga oras ng Kailanman at oras ng pagkalito, mga sandali ng katiyakan at mga sandali ng pag-aalinlangan. Yakapin ang buong proseso, nagtitiwala na ang Diyos ay palaging kasama mo, gumagabay sa iyo, at humahantong sa iyo patungo sa kanyang perpektong kalooban. Huwag matakot na magkamali, ang mga ito ay mga pagkakataon para sa paglaki at pag-aaral. At tandaan, ang pag-ibig ng Diyos ay pare-pareho, hindi nagbabago, at laging magagamit sa iyo. Palagi siyang nandoon, naglalakad sa tabi mo, bawat hakbang ng paraan. Sumandal sa kanyang presensya, at tiwala sa kanyang perpektong tiyempo. Ang landas ay maaaring paikat-ikot, ngunit ang patutunguhan ay nagkakahalaga ng paglalakbay. Patuloy na naghahanap, patuloy na manalangin, patuloy na magtitiwala. Darating ang mga sagot, sa kanyang oras, at sa kanyang paraan. At tandaan, ang paglalakbay mismo ay isang bahagi ng pagpapala. Ngayon, pag-usapan natin ang ilang mga praktikal na paraan upang makilala ang tinig ng Diyos sa gitna ng ingay ng pang-araw-araw na buhay. Isang karaniwang hamon ang nakikilala sa pagitan ng ating sariling mga saloobin at damdamin, at patnubay ng Diyos. Ito ay nangangailangan ng kasanayan, pasensya, at isang pagpayag na maging matapat sa ating sarili. Halimbawa, kung nahaharap ka sa isang mahirap na desisyon, tulad ng isang alok sa trabaho o isang hamon sa relasyon, maglaan ng oras upang manalangin at sumasalamin. Hilingin sa Diyos ang Kailanman, ngunit suriin din ang iyong sariling mga pagganyak. Hinihimok ka ba ng takot, ambisyon, o pagnanais para sa seguridad? O ang iyong puso ay humahantong sa iyo patungo sa isang bagay na nakahanay sa iyong mga halaga at iyong pananampalataya? Minsan, ang sagot ay hindi isang umuusbong na tinig mula sa langit, ngunit isang banayad na pag-aalsa ng puso, isang patuloy na pakiramdam ng kapayapaan o hindi mapakali. Ang isa pang kapaki-pakinabang na pamamaraan ay upang humingi ng payo mula sa mga mapagkakatiwalaang individual. Hindi ito nangangahulugang humihiling para sa kanilang mga opinyon sa iyong desisyon, ngunit ang pagbabahagi ng iyong dalangin na pagmuni-muni at hilingin sa kanila na manalangin sa iyo at mag-alok ng pananaw batay sa kanilang sariling espiritual na paglalakbay. Piliin ang mga taong matalino, nakikilala, at sumusuporta, at nagtataglay ng isang malakas na pananampalataya. Ang kanilang pananaw ay maaaring magbigay ng mahalagang pananaw at makakatulong sa iyo upang makita ang mga bulag na lugar na maaaring hindi mo napansin sa iyong sarili. Tandaan, ang isang pamayanan ng pananampalataya ay mahalaga para sa espiritual na paglaki, hindi kami sinadya upang maglakad ng mag-isa sa landas na ito. Isaalang-alang ang pagpapanatili ng isang espiritual na journal. Ay dokumento ang iyong mga panalangin, iyong pagmumuni-muni, ang mga pananaw na natanggap mo, at ang mga hamon na kinakaharap mo. Lumilikha ito ng isang talaan ng iyong espiritual na paglalakbay, na nagpapahintulot sa iyo na subaybayan ang iyong paglaki at makilala ang mga pattern sa patnubay ng Diyos. Ang pagbabalik tanaw sa mga nakaraang entry ay maaaring magbunyag kung paano nagtrabaho ang Diyos sa iyong buhay, pinalakas ang iyong pananampalataya at tiwala sa kanyang gabay. Maaari kang magulat sa mga koneksyon na iyong natuklasan, ang mga pattern na lumitaw, at ang mga paraan na patuloy na gumagana ang Diyos sa iyong buhay, kahit na hindi mo ito nakilala sa oras. Bukod dito, alalahanin ang kahalagahan ng mga espiritual na disiplina. Ang mga ito ay hindi lamang mga ritual sa relihiyon, ang mga ito ay mga kasanayan na nagtatanim ng isang mas malalim na koneksyon sa Diyos. Halimbawa, ang pag-aayuno ay maaaring lumikha ng puwang para sa espiritual na pagmuni-muni at pinataas na pagiging sensitibo sa tinig ng Diyos. Hindi lamang ito tungkol sa pag-iwas sa pagkain, ito ay tungkol sa pagtuon ng iyong pansin sa Diyos at hinahanap ang kanyang patnubay. Katulad nito, ang mga kasanayan tulad ng pag-iisa at katahimikan ay makakatulong upang patahimikin ang ingay ng mundo at lumikha ng puwang para magsalita ang Diyos. Kahit na ang isang bagay na kasing simple ng pagkuha ng pang-araw-araw na paglalakad sa kalikasan ay maaaring maging isang malakas na disiplina sa espiritu, na nagbibigay ng oras para sa pagmuni-muni at koneksyon sa tagalikha. Sa wakas, linangin ang isang saloobin ng pagpapakumbaba at pagiging bukas. Maging handang umamin kapag hindi mo alam ang sagot,
upang kilalanin ang iyong mga limitasyon, at magtiwala sa karunungan at gabay ng Diyos. Ang pag-unawa ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng mga sagot, ito ay tungkol sa paghanap sa kanila ng isang mapagpakumbabang puso, nagtitiwala sa plano ng Diyos, at bukas sa kanyang nangunguna, kahit na hindi inaasahan o mapaghamong. Alalahanin, ang paglalakbay ng pananampalataya ay madalas na isang paikat-ikot na landas, na puno ng mga twists at lumiliko, at sa mga sandaling iyon ng kawalan ng katiyakan na ang ating pananampalataya ay tunay na nasubak at pinalakas. Yakapin ang proseso, tiwala sa tiyempo ng Diyos, at manatiling bukas sa kanyang gabay, kahit na hindi malinaw. Palagi siyang kasama mo, ginagabayan ka, at pinangungunahan ka patungo sa kanyang perpektong kalooban. Tandaan, ang pag-unawa ay hindi isang beses na kaganapan, ito ay isang panghabang buhay na proseso. Ito ay isang kalamnan na kailangan mong magbaluktot ng regular. Kung mas ginagawa mo ang mga alituntuning ito, ang sharper ng iyong intuisyon ay magiging, at ang mas malinaw na tinig ng Diyos. Isipin ito tulad ng pag-aaral ng isang bagong wika. Sa una, mahirap, natitisod ka sa mga salita, at madalas mong hindi maintindihan. Ngunit sa pare-pareho na kasanayan, nagiging mas mahusay ka, mas tiwala, at mas may kakayahang maunawaan ang mga nuances ng wika. Ang pag-unawa ay pareho. Hayaan akong mag-alok ng isang praktikal na halimbawa. Isipin na nahaharap ka sa isang makabuluhang desisyon sa karera. Naipakita ka sa dalawang kaakit-akit na mga pagkakataon, kapwa tila pantay na nangangako. Gamit ang mga prinsipyo na napag-usapan namin, paano mo lalapit ang pagpapasyang ito? Una, masigasig kang manalangin, naghahanap ng patnubay ng Diyos. Gusto mo ng oras sa tahimik na pagmuni-muni, isinasaalang-alang ang mga kalamangan at kahinaan ng bawat pagkakataon, hindi lamang mula sa isang lohikal na pananaw, ngunit isinasaalang-alang din ang iyong mga espiritual na halaga at layunin. Ang mga pagkakataong ito ba ay nakahanay sa iyong pakiramdam ng pagtawag? Pinapayagan ka ba nilang gamitin ang iyong mga regalo at talento upang maglingkod sa Diyos at sa iba? Susunod, isasangkot mo ang iyong pinagkakatiwalaang mga tagapayo sa espiritu. Maaari mong ibahagi ang iyong dalangin na pagmuni-muni sa iyong pastor, isang tagapayo, o isang malapit na kaibigan na nauunawaan ang iyong espiritual na paglalakbay. Hindi mo hihilingin sa kanila na gumawa ng desisyon para sa iyo, ngunit hihilingin mo ang kanilang mga pananaw at panalangin. Marahil ay ituturo nila ang isang bagay na hindi mo napansin, isang potensyal na pitfall, o isang nakatagong pagpapala. Ang kanilang pananaw, na alam ng kanilang sariling pananampalataya at karanasan, ay maaaring maging napakahalaga. Sa buong prosesong ito, panatilihin ang journal. Ay dokumento ang iyong mga panalangin, iyong pagmumuni-muni, ang mga pananaw na natanggap mo mula sa iba, at ang mga damdamin na nararanasan mo habang isinasaalang-alang mo ang bawat pagpipilian. Ang record na ito ay magiging napakahalaga sa pagbabalik tanaw at pagkilala sa mga pattern. Patuloy ka bang nakaramdam ng kapayapaan at kaguluhan tungkol sa isang pagpipilian, habang ang iba ay naiwan kang hindi mapakali o nababahala? Ang mga damdaming ito ay madalas na banayad ngunit makabuluhang mga tagapagpahiwatig ng patnubay ng Diyos. Tiwala sa iyong intuisyon, ang panloob na tinig na bumubulong sa iyo, ngunit palaging i-verify ito sa pamamagitan ng panalangin at pagmuni-muni, at sa pamamagitan ng paghanap ng payo mula sa mga pinagkakatiwalaan mo. Huwag matakot na maghanap ng karagdagang mga mapagkukunan. Basahin ang may katuturang banal na kasulatan, makinig sa mga nakasisiglang sermon, o makisali sa espiritual na pagbabasa na maaaring mag-alok ng mga sariwang pananaw. Minsan, ang isang tila hindi nauugnay na daanan ng banal na kasulatan o isang sermon sa ibang paksa ay maaaring maipaliwanag ang iyong landas at magaan ang iyong desisyon. Ang Diyos ay madalas na nakikipag-usap sa amin sa mga hindi inaasahang paraan, kaya't panatilihing bukas ang iyong puso at isip sa mga posibilidad. Tandaan, ito ay isang proseso ng paghahanap, hindi kinakailangan ng agarang, malinaw na mga sagot. Minsan, ang sagot ay maaaring hindi isang resounding, oo, o hindi, ngunit isang banayad na nudge sa isang partikular na direksyon, isang pakiramdam ng kapayapaan, o isang kumpirmasyon ng iyong intuisyon. Ang paglalakbay mismo ay isang bahagi ng paglago, isang pagpipino ng iyong kakayahang makilala ang kalooban ng Diyos. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagpilit sa isang desisyon, ito ay tungkol sa pag-align ng iyong kalooban sa Diyos.
Minsan, ang tama na pagpipilian ay hindi ang nag-aalok ng pinakaagarang gantimpala o makamundong tagumpay. Ito ang isa na nakahanay sa iyong espiritual na pagtawag, na nagbibigay daan sa iyo upang lumago sa pananampalataya at mabisa ang iba. Isaalang-alang ang pangmatagalang implikasyon. Mapalakas ba ng pagpapasyang ito ang iyong relasyon sa Diyos at sa iyong pamayanan? Papayagan ka bang mamuhay ng isang buhay na layunin at integridad? Sabihin natin, sa aming halimbawa ng karera, ang isang pagkakataon ay nag-aalok ng isang mas mataas na sweldo at mas prestihiyo, ngunit hinihiling nito ang mahabang oras at ikompromiso ang iyong kakayahang dumalo sa simbahan ng regular o makilahok sa serbisyo sa komunidad. Ang iba pang nag-aalok ng mas kaunting gantimpala sa pananalapi ngunit nagbibigay daan para sa isang mas mahusay na balanse sa buhay-buhay, na nagbibigay sa iyo ng mas maraming oras upang mapangalagaan ang iyong pananampalataya at mga relasyon. Aling pagpipilian ang nakahanay ng mas malapit sa iyong mga espiritual na prioridad? Alin ang sa huli ay magdadala sa iyo ng higit pang pangmatagalang katuparan? Huwag maliitin ang kapangyarihan ng panalangin sa prosesong ito. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatanong sa Diyos ng isang tiyak na kinalabasan, ito ay tungkol sa pagsuko ng iyong mga pagkabalisa at kawalan ng katiyakan sa Kanya. Ito ay tungkol sa paghanap ng Kanyang karunungan at lakas upang makagawa ng pinakamahusay na pagpapasya, anuman yun. Ang panalangin ay dapat na isang palaging kasama sa buong paglalakbay na ito, isang mapagkukunan ng kaginhawaan, gabay, at nabagong pananaw. Ang prosesong ito ng pag-unawa ay hindi laging madali o prangka. Magkakaroon ng mga sandali ng pag-aalinlangan, kawalan ng katiyakan, at kahit na takot. Iyon ay perpektong normal. Yakapin ang mga sandaling ito bilang mga pagkakataon para sa paglaki, para sa pagpapalalim ng iyong relasyon sa Diyos, at para sa pagpapalakas ng iyong tiwala sa Kanyang plano para sa iyong buhay. Huwag matakot na ipahayag ang iyong mga pagdududa at takot sa Diyos. Naiintindihan niya ang iyong mga pakikibaka at nais na tulungan ka sa pamamagitan ng mga ito. Hindi siya naghahanap ng perpektong pananampalataya, ngunit para sa isang taimtim na puso na naghahanap ng Kanyang gabay. Tandaan ang talinghaga ng mga talento. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng mga natatanging regalo at kakayahan. Ang proseso ng paggawa ng desisyon ay tungkol sa pagkilala kung paano magamit ang mga regalong ito sa paraang pinarangalan siya at makikinabang sa iba. Aling landas ang nagbibigay daan sa iyo upang pinakamahusay na magamit ang mga talento para sa kaluwalhatian ng Diyos? Ito ay isang mahalagang elemento sa pag-unawa sa Kanyang kalooban. Minsan, ang mga pinakamapaghamong desisyon ay humantong sa pinakamahalagang pagpapala, na nakakalimutan sa amin sa mas malakas, mas nababanat na mga individual na mas mahusay na kagamitan upang maglingkod sa Kanya. Kaya, tiyaga sa panalangin, humingi ng matalinong payo, at tiwala sa proseso. Ang tiyempo ng Diyos ay perpekto, kahit na hindi ito laging nakahanay sa ating sariling mga inaasahan. Patuloy na maghanap, patuloy na manalangin, at patuloy na magtitiwala. Ang landas sa Kailanawan ay madalas na nagbubukas ng paunti-unti, na inilalantad ang sarili sa hakbang-hakbang habang nananatili kang tapat at matulungin sa pamunuan ng Diyos. Kaya, habang sinisimulan mo ang paglalakbay na ito ng pag-unawa, iniwan kita sa tanong na ito, anong mga hakbang ang gagawin mo ngayon upang mapag-isa na isaalang-alang ang iyong mga pagpipilian at ihanay ang iyong mga pagpipilian sa kalooban ng Diyos? Upang matulungan ka pa sa landas na ito, siguraduhing mag-subscribe, pindutin ang abiso na yon upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video sa mga praktikal na diskarte para sa espiritual na pagpapasya, at sumali sa akin sa susunod na oras habang mas malalim ang mahalagang paksang ito. Pagpalain kayo ng Diyos lahat. Ang iyong kaibigan sa pananampalataya, Marco.